morning guys! Andito na naman sila Patsirong Bisaya at pupunta na naman tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa politika. Here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yon. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Sa ngayon, ang iniisip, dalawang template, isang 5 kilos per week per family and another one will be 10 kilos per week. So kanina, sa ngayon, parang napagkasunduan in essence is 10 kilos per week. So 40 kilos per month. This program, the President has actually given the directive. No? Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Well, actually, maganda yung ganong gagawin nilang plano para at least kahit papaano man lang maibsan yung paghihirap ng taong bayan sa mahal ng bilihin. Diba? Dapat noon pa yan eh. First 1 year niya sa kanyang posisyon bilang isang Pangulo ng Pilipinas. Nagiging DA secretary na nga siya, 'di ba, for 1 year, pero wala siyang nagawa that time. Instead, nagkaroon pa ng marami mga issues about sa purchasing ng sugar. Oh. So, ang tanong, bakit ngayon niya lang ginawa? 'Di ba? Bakit ngayon na election season? Kaya hindi natin maiwasan mag-isip guys na baka political strategy lang niya ito. Kasi naaamoy niya o nakikita nila na tagilid yung mga senatorial bit niya. 'Di ba? Oh. At bakit sa Visayas lang? Oh. Bakit hindi gawing nationwide? Oh, 'di ba? Kasi ng Pilipino nangangailangan ng support from the national government. Lalong-lalo na sa bigas, pangunahing pangailangan ng taong bayan. 'Di ba, guys? Tsaka alam nyo guys, para sa akin, hindi ito magtatagal. Kahit sabihin nilang hanggang 2028, pero hindi ito magtatagal. Kasi nagmukha siyang political survival ni BBM. Maraming mga issues na pinupukol sa kanya, halos hindi na siya makahinga. Ngayon, ginagawa niya itong political survival niya para lang makasurvive siya sa kanyang termino bilang isang Pangulo. Pero hindi ito magtatagal guys, I tell you. Kasi magiging problema ito eh. Alam niyo kung bakit? Kung ang kanilang pagdidistributan ng bigas ay hanggang sa kadiwa market lang, magiging kompetensya ito ng mga retailer ng bigas sa palengke, sa market, sa merkado. Magiging kompetensya ito guys kasi alam mo, ang mahal ng bili nila sa bigas. Tapos makikita doon sa kadiwa na nagbebenta lang ng 20 pesos. Of course, may mga aalma dyan na mga retailer ng bigas. At saka marami mga mapagsamantalang individual dyan na bibili sila ng marami kasi mura lang eh. 'Di ba? Bibili nila ng 20 pesos, magbabayad lang yan sila ng mga
tao dyan. So bibili nila lahat yung 20 pesos na bigas. So magkukos na naman ng hoarding yan. 'Di ba? Sabi nga ni DA Secretary, marami silang supply na nakatambak lang sa kanilang bodega. So ibig sabihin, sila mismo nag-hoarding ng bigas, 'di ba? Pero sa kabilang banda, maganda pa rin. Kasi at least makakatulong. Pero yun nga lang, hanggang saan? At hanggang kailan? Diba? Oh. Alam naman natin kung paano siya mambudol ng taong bayan. Eh. Alam natin na yung gagawin nilang pamimigay o pagbibinta ng 20 pesos per kilo na bigas, political survival lang nila yan. Pero tingnan natin after May election, sigurado tayo hindi na magtuloy-tuloy yan. Alam nyo kung bakit inuna nila dyan sa Cebu? Kasi sabi nga ni Gwen Garcia, ang Cebu nakapagbigay sa kanila ng malaking boto, 1.5 million ang binigay ng Cebu. 'Di ba? Kaya inuna nila dyan sa Cebu. Oh. Pero kayo dyan mga taga Cebu, mga taga Visayas, dapat magiging wise na kayo. Wag na kayo magpabudol dyan, wag na kayo magpagamit. Bibilhin ninyo bigas, papakinabangan ninyo, pero wag nyo nang iboto yung mga line-up ni BBM. Kasi alam naman natin na lahat yan mga mandurugas. Lahat yan mga mapagsamantala. Lahat yan nanggagaling na sa Senado, pero anong ginawa? Meron pang sinasabi si Tito Soto na sweldo bibigay niya sa mga estudyante. Ano yon? Bakit ngayon mo lang gagawin? Ang tagal-tagal mo na sa Senado, hindi mo man lang nagawa yan. Di ba? Mga ano talaga sila guys, tingin talaga nila sa mga taong bayan, mga tanga. Mga tanga ba? Mga tanga. Lalo na dyan sa inyo, taga Cebu, taga Visayas, ang tingin nila sa inyo mga tanga. O, ganon. Kaya itaas niyo yung dignidad niyo, di ba? Huwag kayong pumayag na gagawin kayong tanga ng national government. Huwag kayong magpatanga-tanga dyan sa Cebu. Di ba? Nabudol na kayo once. Huwag na kayo magpabudol ng pangalawa, pangatlo. Diba? May kasabihan nga guys, definition ng stupid. Stupid knowing the truth, seeing the truth, but still believing a lie. Diba? Yun yung definition ng stupid. Huwag kayo magpa-stupid dyan sa Cebu. Sa Visayas. Huwag kayo magpakataka. Diba? Lalong-lalo na pag iboto nyo pa yung tingog party list, naku, tangan nyo na talaga mga taong bayan kayo. Totoo. Napakatangan nyo na. Pag iboto nyo pa yung party list na tingog at saka si Romualdez. Will be done in Cebu on May 1? Well, if everything will be in place, it will be good. Launch na lang. Everybody's waiting already. Simultaneous go. It would be good that all of us can do it as soon as possible. Because I believe that the people are really waiting for the opportunity to purchase rice at 20 pesos. Yeah. And it's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. I do agree with all the three handsome gentlemen before me. Promise fulfilled. And also the fact about the sustainability. They are studying ways and means of having this sustained at 20 because then this will help lower the rest of the market prices. It's true, though. It's the traders that are taking advantage of the situation. What I heard ganina was that this will go on for the next until the end of his administration, 20. So I think the governors will play a major role here, and we appreciate the President for tapping us, the governors.
he himself being a governor before. No? Sakto ba? Paano mo nasasabi, Gwen Garcia, na nakakatulong yan para bababa yung presyo ng bigas sa merkado? Iba naman yung source ng mga yan. Iba yung supplier ng mga yan. Di ba? Instead na tutukan nyo yung mga kartel ng bigas, yun dapat yung tutukan nyo, yung mga nag-hoard ng bigas, yun yung sawatain ninyo para tuluyan mawala yung problema sa bigas. Ang nabigay ng problema dyan, yung mga kartel hindi naman yung price Oh. Maliban lang kung ang kartel ng bigas kasapakat ninyo. Di ba guys? So, hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much for watching. Bye-bye.